Nagbibigay ko na ngayon pagkakataon na magiging susunod na mayor ng Maynila. Supermahala ka mundo! Unang-una sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Narinig niyo naman yung aking boses. Talagang, oo, paus na po ako. Pero, alam po ninyo, nung narinig ko yung bahay musika, natutuwa ako sapagkat bahay na, musika pa. Ako po kasi ay ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila. Sabi ko nga po sa inyong mga officers na ako po ay ipinanganak sa Oro A, Nickel, sa harap ng Holy Family na kung saan doon po ako bininyagan, doon po ikinasal ang aking mga magulang, doon po ako natutong umawit dahil doon lagi po kami nagsisimba. Kaya nung bata pa lang ako, at the age of 4 years old or 5, ako po ay kumakanta na ng Kordero ng Diyos. So doon lumabas po talaga yung aking talent sa musika dahil sabi ko nga tuwing umaawit ako, para akong nakalutang, para akong isang anghel na kapag kumakanta, alam kong malapit ako sa Panginoong Diyos. So doon talaga, nahiligan ko na pong umawit. Kaya yung bahay at musika, mahalaga po yan sa atin dahil meron kang buong pamilya, meron ka pang koneksyon sa kapwa mo dahil ang musika, isang paraan para maipahayag natin yung ating nararamdaman, yung ating damdamin. Una sa lahat, para sa mga magulang na nandito, sabi po sa akin, yung mga indigent po ng mga bata, ang tinutulungan po ng bahay musika. Dapat po kasi, yung ganitong mga organization ay natutulungan po ng ating local government. Kasama po sa aking programa na lahat ng organization na nandito po sa Maynila ay tutugunan natin na sila po ay matutukan at mabigyan ng benepisyo para higit na makatulong po sa baba. Sa halos 3 taon na ako po ay bumababa, hindi lamang sasabihin na ganito ang sitwasyon, kung hindi, nasaksihan ko pa mula nung ako po ay nagkaedad na at tumungtong ng 47 years old. Bata pa lamang po ako, alam ko na kung ano po ang sitwasyon natin sa Maynila. Andres Bukid ay bakalan, ang negosyo po dyan, dyaryo, bote. Sabi ko siguro paglaki ko, darating yung panahon, magiging mala New York City o London ang Maynila. Baka naman mamaya paglaki ko, mas mahirap pa sa daga ang Maynila. Aba, magkatotoo. Bakit po? Sapagkat napabayaan po natin yung ating sitwasyon na hindi natin namalayan na tayo ay masyadong nagamit ng bulok na sistema ng politika sa Maynila. Hindi natin namalayan dahil akala po natin kapag may mga nangangampanya at naaabutan tayo, iisipin natin, hayaan mo sila magbigay dahil tumatakbo yan, may pera yan. Pero hindi po natin alam, yung pagsasawalang bahala natin, siya pong maaapektuhan tayo sa kinabukasan. Ito po ang nangyari sa atin ngayon. Hindi po natin namalayan na masyado tayong ginamit dahil akala po ng mga politiko, yung mga tarapong politiko, okay lang po sa atin na ganunin tayo, na maging mababa yung tingin sa atin, na maabutan lang tayo, okay na tayo. Ang hindi po nila alam, tayo po ay may pangarap para sa ating mga anak. Tayo po ay may inaasam na magandang kinabukasan para sana sa ating pamilya. Pero dahil nga masyado tayong naging abala na tayo ay maghanap buhay at kumita, hinayaan po natin silang patakbuhin ang buhay natin na hindi po tayo nakikialam o gumagalaw. So ito pong kinahinatnan natin na umabot pa ho ako dito sa edad kong 47 bago ko malaman na talaga palang nawalan na ng pag-asa ang Maynila. Nakita naman natin, ang Maynila ay premier city, pero nagbuburol pa rin tayo sa kalsada. Hanggang ngayon, akala ko nung bata po ako, normal na magburol sa kalsada ang isang pamilya. Kasi sanay na sanay po ako sa San Andres, na kada nagbukas na ng gate, o may tolda na dyan, automatic, meron nang magsusugal. Automatic, meron nang palang patay.
Akala ko po nung una, kagustuhan lang ng kapitbahay namin o yung mga karatig ng mga lugar na magburo lang sa kalsada kasi masaya dahil nagsusugal sila, nandoon sila, nagkukwentuhan. Pero isa pala itong senyales ng kahirapan at sitwasyon natin sa Maynila. Pag pumunta kayo sa ibang bansa, ang nakikita nyo palaging pangalan ay Manila to New York, Manila to Dubai. Ibig sabihin, di hamak na mas kilala ang Pilipinas bilang Maynila. Imagine ngayon, ang 5 po tayo sa pinakakinatatakutang lungsod sa buong mundo at number 1 tayo na dangerous city in the Southeast Asian countries. So, ibig sabihin, hindi na po tayo pwedeng sa walang bahala, hindi na po natin pwedeng sabihin na ang mga trapong politiko na paulit-ulit na umupo sa ating Maynila ay pabayaan na lang po natin dahil ang sitwasyon po natin ay sukdulan na. Umabot na po tayo sa dulo ng hangganan. Huwag na po nating hintayin na tayo pong lahat ay matutulog sa luneta. Katabi si Dr. Jose Rizal. Kasi hindi po malayong mangyari na ang kinatitirikan ng inyong tahanan ay maibenta pa o mawala sa inyong mga kamay. Hindi po pwede na pabayaan lang po natin sila na malaman na tayo po ay ganito. Hindi po pwedeng pabayaan natin sila kung ano lang ang gusto nilang gawin para sa atin. Dahil ang Maynila ay may 34 billion a year na budget. Nakabilang na po ba kayo kahit man lang 1 billion? Lalo pa yung 34 billion, kahit ilagay po natin dito sa buong lugar na ito, hindi po natin yan mabibilang. Ganun po kalaki ang budget ng Maynila. Pero bakit hindi po ipinapaalam sa atin kung saan napupunta ang mga budget po na ito? Ito po ay karapatan natin dahil tayo po ay nagbabayad ng tax. Pag kumakain ka sa ganitong lugar, like Jollibee, bibili ka ng bag, mag-grocery ka, o kung saan mang lugar ka pupunta, tayo po ay may contribution sa pagbabayad ng tax. Ibig sabihin, tayo po ay isa sa mga dahilan kung bakit may budget ang Maynila. Bakit po nyo pababayaan na huwag tayo magtanong? Bakit po natin hahayaan na hawakan nila ang budget nang hindi po natin nalalaman? Sa amin po, kung kami ay mabigyan ng pagkakataon hanggang huling sentimo, ito po ay ilalabas namin sa inyo. Ang 34 billion ay kailangan maibaba sa Manileño. Sabi nga nila, ang isang katangian daw po ng maglilingkod, dapat mabait, dapat may malasakit, dapat matulungin. Pero ang higit sa lahat, hindi